Morning mga kasandi. Ito na naman tayo sa ating kusina at sa muli ay inaanya niya ako kayo na samahan niya ako sa akin pagluto ngayong araw. Ito nga ang ating lutuin na sa ating harapan na ayan. Ito meron ako dito, ito alokbati ito. At meron ako ditong ampalaya na isang peraso. Kamatis isang peraso. Isang sibuyas na katamtam na laki. At meron ako ditong bawang. Hindi natin ubusin ang bawang. Wala tayo ng mga tatlong buti lang na bawang. So ito ay first time ko ito nga gawin na magluto. Mag-imbento tayo ng luto na gigisay natin ito pagsama-samay natin sila. Kaya huwag natin patagalin pa. Tara, samahan niyo ako sa aking paghahanda hanggang sa makarating ito sa ating hapag-kainan. Kaya, umpisa na natin. So ito na mga kaibigan, nakaready na ang ating lulutuin. Nahiwain na natin ang ating mga gulay, ang ating mga panangkap. So ayun ang ating ampalaya at ang ating alokbati. At ito ang ating pinitpit na bawang na hiniwa-hiwa ko na din ng maliliit. At ito nga pala meron ako dito nakita. Ito. So, meron ako ditong dilata na natira. So, ano yan? Roasted eel. So, hindi ko siya naubos kainin nung nakaraang gabi na binuksan ko siya. Kaya gagawin natin yun ay isasawag ko siya dito sa ating lulutuin para naman medyo magkaroon ito ng sahog na ating gulay. Kaya, umpisa na natin ating pagluto. Tara! So, ito nga, nagpalit tayo ng mantika dito sa ating lutuan at ilagay natin itong ating bawang. At isunod agad natin ang ating sibuyas. So, sangkotsa lang muna natin mga kaibigan hanggang sa mag light brown yung ating bawang bago natin ilagay ang ating susunod na ingredient. Pagkatapos nga yan na nag light brown yung ating bawang, ilagay natin itong ating dilata na pangsahog dito. Lalagyan na rin natin ang ating kamatis at sili. Maglalagay din tayo ng paminta. At iadagdag na rin natin ang ating ampalaya. Yung aking ampalaya nga pala, hindi ko na ito pinigaan. Ayaw kasi na pinipigaan ito kasi alam naman natin, naniniwala ako na kapag ito pinigaan ko, mababawasan yung kanyang mga vitamina. Kaya ayaw ko masayang yung pagkakataon na yun na minsan lang ako kakain ng gulay na ganito tapos babawasan ko pa, ipigaan ko pa siya. Kaya sulitin na natin. So gisa-gisa lang natin ang unti. Maglalagay din ako ng kunting toyo. At magdadagdag tayo ng konting tubig. So ayan, luto na ang ating gulay. Kaya pwede natin at nating patayin ang ating apoy. At doon na tayo magkita-kita sa aming hapag-kainan. So ito na mga kaibigan ang ating ginisang gulay na ampalaya na may kasamang alokbati. Ay napakasarap niya mga kaibigan. At tamang-tama lang yung anghang niya, yung kumbaga sakto lang yung kagat niya sa ating sa ating labi para maramdaman lang natin yung anghang. Para man naman matanggal yung medyo may kakaibang lasa, bawa yung katulad ng dahon na na medyo parang may something na lasa yung dahon. So okay lang na medyo maanghang siya para maibsan, mabago yung panlasa natin. Pero masarap talaga siya mga kaibigan. So yung hindi kumakain ng alokbati, abay aralin niyo at masarap po yan at masustansya pang gulay na alokbati. Lalo na po ang ating ampalaya. So wag po natin sanayin na bago natin lutuin ang ating ampalaya ay kailangan natin siyang pigaan. So dapat matuto tayong kumain na kung ano lang, paano natin siya iniwa, ganoon na lang natin siyang lutuin. Wag na natin siyang pigaan pa o kaya ay bawasan ng katas dahil nandun po ang mga sustansya sa katas na ating itinatapon. At siyempre hindi lang po yung ating uulamin, meron tayong idagdag. Charan! So ito mga kaibigan ng ating magiging ulam ngayong ating kainan. Kaya mga kaibigan, ako'y nagugutom na kaya magpaalam ng inyong host, Sandy TV PH. Hanggang sa muli, bye-bye and God bless. Pero bago pala ako tayo magpaalam, ang aking laging iniwanan sa inyo ay huwag gawing komplikadong buhay, mamuhay ng simple at masaya. Bye-bye and God bless everyone. See you again on my next vlog.